Welcome sa isa namang episode ng ating talakayan sa Sangguniang, sa atin ng ating Honorable Vice Mayor, Attorney Maria Teresa Dalibas Constantino, kasama ng ating 16th Municipal Council. Muli, ito ang inyong ka-farmer, kabatas, Konsehal Victor Mosquera Padadilla na nagsasabing kung mahusay ang pagkalap ng ebidensya sa paksang sinisiyasa, ito ay magiging paraan sa paglutas sa isang krimen. Dito, walang ligtas ang may sala dahil hindi nagsisinungaling ang ebidensya. At yan ay galing mismo sa kabatas nating Gas Abilgas, mga kabatas. At yan ay may kaugnayan sa ating pag-uusapan ngayong hapon na ito sa ating talakayan sa Sangguniang. At yan ay ang CCTV Ordinance 2025 of the Municipality of Malungon, authored by no less than kabatas na Honorable Romel Rituya, no less than the Chairman of Committee on Police Matters, Public Safety, Fire, and Peace and Order. At mahalagang kasama natin ngayon para tayo ay i-guide sa ating pagtalakay ngayong hapon. Let's help me welcome our Honorable Vice Mayor, Attorney Maria Teresa Dalibas Constantino. Hello! Vice? Good afternoon. Welcome to another episode of Talakayan sa Sangguniang. And of course, nandito ang ating mga special guest councilors, ating kabatas na Konsehal Erwin Asgapo, the Honorable Edelberto Yuzon, the Honorable Kinsey Sarnalios, and of course, the Honorable Ernesto Aligario Jr. So, diretso na tayo sa talakay natin ngayong hapon, mga kabatas. This is all about CCTV Ordinance 2025 of the Municipality of Malungon. And from the author himself, can you explain to us, kabatas na Romel, what is this CCTV Ordinance all about? Bilang principal author sa ordinansa, Ordinance number 2025-265-16. Ang CCTV Ordinansa ay isang lokal na batas ng munisipyo ng Malungon na pag-utos sa pagkabit ng CCTV sa lahat ng mga negosyo, tanggapan o gobyerno at iba pang establishmento at struktura sa loob ng munisipyo. Tinakda rin ng ordinansa ito ang mga patakaran sa tamang pag-install at paggamit ng CCTV, pati na ang mga parusa o multa para sa mga lalabag dito sa ordinansa ng CCTV ordinance. Okay, maraming salamat, kabatas. Pwede ba na ito ma-share sa ito ang mga viewers and listeners kung saan yung mga updated version or saan ba na-update na ito sa dating ordinansa o karoon nga nahimo na ito sa 16 Municipal Council? You mean to say, Konsehal Padernilla, unsay mga naduga o unsa pod ang mga itanggal para mas ma-update o ma-refine pag yun ang daan na CCTV ordinance sa Malungon? Exactly, kabatas. The section and the formation will be updated, kabatas. Section 2, the scope of application, and Section 4, the minimum of technical specification, and Section 5 for the PPLO requirements for CCTV compliance, and of course Section 8, the municipal closed circuit television system, and Section 11 for the prohibition, and Section 15 for the implementation rules and regulation under IRR. Okay. In terms of a term councilor or Yes. legislator, Isa sa or mga, kung may long term, isa siguro ito sa mga haligi nung wala GPLD, no? Yes. Pagkataas-taas, laba-laba nga state as a council. to our Honorable Kabatas Erwin Asgapo, how will this ordinance help improve the peace and order of our locality, especially here in the municipality of Malungon? Not only to improve peace and order in the municipality of Malungon, but also to improve yung ating public safety management and also to have a faster response. Kung mayroong mga hinang tulong, kailangan natin ng faster response. So the CCTV ordinance of the municipality of Malungon promote peace and order by providing a lawful framework for the installation and use of surveillance system in the public and private establishment. So it deter criminalities o criminal activity. Ibig sabihin deter, it prevent criminal activities. It facilitates the identification and prosecution of offenders through admissible evidence and enable an authorized personnel to monitor key areas for disturbances or emergencies. So that is the very essence why we have this CCTV ordinance, Kabatas Victor. Okay, maraming salamat. So, ibig sabihin, we can deter criminalities or other offenses before it happened because of the CCTV ordinance. No? Kahit hindi pa nangyayari yung krimen, pwedeng hindi na mangyari because of the presence of this CCTV instrument. So,
What are those business government establishments that are required by this ordinance to install CCTV systems? Yung coverage ang Yung gusto mong coverage, malaman. yes, Kabatas. Sa batas na TESA. Actually, under Section 2, there are specific establishment required to install CCTV system. This includes bangko, mga financial institution, mga money remittance services, and then another is the business establishment that are part of the national chain or have several branches in other part of the country, like for example, a restaurant, fast food chain, another is a 24-hour convenience store, drugstore, and another is shopping malls, shopping center, supermarkets, movie houses, theaters, hospitals, and medical facilities, places of entertainment, and the like, which draw a considerable number of customers. And then car dealership, gasoline, fuel refilling, and service station. And later is a government establishment like schools, public terminal, public market, and barangay halls. And local business establishment with an annual gross sale of 100,000 or higher. And other business and government establishment which the implementing office deemed proper, considering the type of business, capitalization, and potential risk in their respective areas. Konsehal Yuzon made mention of shopping mall, no, mga supermarkets, Yes. and sa mga viewers nato karon nga nagapaminaw, basig matingala mo wala pa may mall diri Mall sa sa shopping Malone. centers. Pero kay ang ordinansa man good permanent in nature, Yes. kinahanglan nga ang council future ready pirmi ang ato ang mga balaod. So sa karon pa lang bisan wala pa tay mga SM diri or Robinsons, pero pagabot sa panahon di ay nga matukuran dagag mag-invest diri sa Malungon, kinahanglan nga makabutapon sila og CCTV sa ilahang mga pwesto aron nga pareha sa gingon ni Consel Asgapo ganina, ma-deter or ma-prevent nato ang mga possible offenses or crimes nga mahitabo diri sa ato ang munisipyo. So mauna ang coverage nga isa-isa gyud sa ato ang konsehal gikan sa barangay Banato. Not just to deter criminalities, but also we are preempting that there will be sooner to enter into our municipality big businesses like this. I agree. Preemptive measure ang ato ang CCTV Ordinance 2025. Our kabatas na Erwin Asgapo made mention of the advantages of this CCTV system. But from the former barangay captain point of view, kabatas na Vice Mayor Tessa, may we hear from our kabatas na Junjo Aligami, what is the importance of the CCTV installation? Ang pag-install sa CCTV system, importante kayo sa mga negosyo sa mga kabinet. Kasi kay ako kay tabang pugong sa krimen, sa mga sakawan, mga vandalism, ang protekta sa mga katangan na ito. Makahatag po kini ang klaro nga ebidensya para sa investigasyon sa atong kapulisan, papaligon ng disiplina sa transparency, makatabang na mas maayong pag-monitor sa dili na operasyon, makatabang sa kini sa paspas at pag-responde sa mga emergency o makapaligon pagsalig sa publiko tungkol sa pagpakita kini ang seryosong pagtagad sa seguridad o maayong pagdumala. Priority jud pirmi kabatas nonoy ang peace and order nga kung naala untay ani sa una pa nga panahon ingani nga mga policy. And mapansin pud nako Kuya Erwin, kining naa diri sa ato ang side ba? Na grupo tagtaro. Kay diri nga side puro diri sila mga kapitan sa una. Kita puro lang man ta mga artista. Eh dire seryoso mo bitaw sa mga pangasana pa dira kabatas noy. Para nindot ang discussion ang maminaw ang publiko sa tuwa. Yeah, sometimes it's nice to put some humor on the discussion. Kung wala pa ang CCTV system, wala ang ginagamit nga CCTV sa inyong barangay. Mga marites. Pero Chismis. kasagaran to barangay, maabot sa barangay kay walking na ng history. Walking CCTV. Kani evidence-based agad siya. Ay, dili na yun pwede Wala na. madagangan. Ngayon Wala lang na. si Mario, si Juan di ay. Nalag yun ang Ayun nga, ako man to nagsunod nga, si Juan na nagsunod. Wala ganyan ko na ganyan nga hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Ah. So, kabatas na Consel Yuson made mention ang cover aning ato ang CCTV ordinance is the business establishment and government establishment. So, kabatas din yun, does it also requires yung mga private entity nato, mga household owners nato nga pag-install po o CCTV sa ilang mga panimalay? Ginahanglan mag-install ng CCTV ang mga private entities o mga panimalay. Gina-encourage po nato sila mag-promote para sa safety sa atong komunidad.
agree with Kabatas Jojo, no? Kay ang ordinance nato, syempre nagtutok man gyud ta sa business sector kay sila man joy mga mabiktima aning mga kawatan or other crimes in relation to this ordinance na ato gina-deter. Pero we really encourage even ang mga household nga mag-put up o mga CCTV po kay dako po kaayo na natabang sa investigation sumala pa sa giingon ganina ni Konsehal Jojo. Maybe hear from one of our kabatas here, kabatas na Kenzie Sarnalios. How would this CCTV ordinance will affect the renewal of business permits? Thank you, Kabatas Victor. Maayong adlaw sa atong tanan, sa atong mga viewers. Maayong adlaw. Happy New Year! Sakto! Happy New Year! Tuloy na kakaroon, no? As provided sa ordinance, particularly sa Section 5, BPLO requirements for the CCTV compliance, ang atuang business permits and licensing office, kung asa mo ni siya ang in charge sa atuang application and renewal sa atuang mga business permits. So, ang atuang BPLO, mo ni siya mag-verify, no, sa compliance during the application Yes. for new business permits and for the renewal of existing permits, no. So non-compliance of this ordinance, ang atuang BPLO shall not issue or renew ang atuang mga business permits sa Kabatas. You did mention about the BPLO. Who will be the responsible personnel or offices in the for the inspection, monitoring, and enforcement of this ordinance? Sa atuang ordinance, particularly sa Section 8, ang mag-oversee sa atuang implementation sa kaming ordinance, mag-create, no, o municipal closed circuit television or CCTV system committee, kung siya ang in charge, no, or nag-oversee sa implementation sa kaning mga ordinance. This will be chaired by our municipal mayor, then the vice chair will be chairman of the committee on police and peace and order, and then the members will be the PNP, the Municipal Engineering Office, the Local Investment Enterprise Promotion Office, the CSU, the BPLO, the Municipal Treasury Office, as well as the members of the civil society organization. As to the inspection and monitoring, mag-create og inspection team. Ang trabaho nila ani mag-inspect o mag-monitor sa installation sa ato ang placement sa mga CCTV. So sa inspection team nato, ang position ani ang local investment enterprise and promotion manager or officer, mo ni siya ang mahimo nato nga head sa maong team in coordination with our malungon PNP and the Office of the Civil Security Unit or the CSU. Sila ang responsable sa pag-verify, pag-determine sa compliance sa ato sa mga direktiba. Very well said, kabatas na Kenzie Sarnalios. Thank you so much. One of the pressing issue when it comes to the implementation of this CCTV ordinance is on the matter of the privacy. We have the Privacy Act, the Safe Spaces Act. How would it protect also the privacy of our constituents while allowing this provision of the ordinance to access footages for the sake of investigation? Consider Erwin. Thank you, Kabatas Victor. We have a clear limitation on who may access the footage. No? And we have in Section 10 sa atong ordinansa, Section 10, klaro kayo, ang CCTV ordinance, it prescribes the lawful, limited, and control mechanism for the inspection of CCTV recordings, strictly in instances where a crime has been committed and where there is exists reasonable ground to believe that a crime has occurred. So this provision recognizes the CCTV footage constitute material evidence. So maingat ni siya, Kabatas Victor, indispensable for the identification of perpetrators and effective prosecution of criminal acts. So sa ako nang giyon ganiya, that is a very clear limitation on who may access the footage. So that's why we can protect the privacy while allowing access to footage for investigation. Okay, thank you, kabatas. Very well said. Very well said, but is always provided in its part, the penalties. So, going, from kabatas na social Luzon. Before siguro Kabatas Yes, na mo diretso ta dito sa penalty. Yes. Gusto lang nato mas mapaklaro pa Okay. itong decide nga provision ni Konsehal Asgapo, particularly Section 10 sa atong ang ordinansa nga paano nato makuha ang access sa CCTV footage
footage aron makatabang sa investigation sa Yes. Philippine National Police. So, if we may, ato ang kabatas gikan sa tamban, ang garbo sa tamban, basig maayo siguro nga basahon gyud niya ang provision sa Section 10. Thank you, Vice Mayor, sa Kabatas Yes. Victor. Tama nang atong dapat isdutan yun nga about sa Section 10, no? Access to recording. So, akong basahon, para masabtan sa atong mga viewers sa Malungon, kay this is an ordinance. So, if a crime has been committed or the operator, employee, or owner of the establishment has reason to believe that a crime has been committed and has recorded by the CCTV, the operator, employee, or owner of the establishment shall immediately contact the nearest police station and shall provide access to the pertinent recordings to the police and other investigators. The operator, employee, or owner of the business establishment shall also make available camera recordings to the law enforcement authority engaged in criminal investigation upon written request of the authorized or designated officer thereof with a particular time and day covered by the request therein specified. Thank you, Kabatas Erwin. So, kung ato ang sabton ang provision sa Section 10 ining ordinansa, nag-ingon diri nga kung naay krimen nga nahitabo o nakit-an kini sa CCTV footage sa tag-iya or sa empleyado o sa operator sa maong CCTV, naa siya'y obligasyon nga muadto sa nearest police station sa ato kay munisipyo man ta, ang ato ang police station na araman dira, pwede nato i-report ang panghitabo. So, pwedeng voluntarily kita ang report sa ato ang police station sa krimen nga nahitabo aron makatabang sa investigasyon. However, kung ang ato ang mga kapulisan naman ang mo access sa ato ang footage ug wala ta voluntaryo nga niadto sa police station para magtabang sa investigasyon, pwede nga through the initiative of the committee nga gihisgutan ganina ni Konsehal Nalios, ang committee chaired by the municipal mayor adunay i-authorize nga person para magpadala og written request sa tag-iya sa CCTV aron magkaroon kita og access ni ana. So in return, matubag ang pangutana ganina ni Kabatas Nonoy nga mo comply gihapon ta sa Data Privacy Act of 2012 nga dili nato pwede pangunahan or bigla na lang kuhaon ang footage kung walay pagtugot o walay proseso nga masunod ang local government unit. Naalang gihapon ang pagrespeto nato sa right to life, property, liberty, labi pa ang privacy sa ato ang mga katawan. Very well said, Kabatas na Vice Mayor Tessa. So, Section 10 provides for the protection of both the implementing agency and the owner of our CCTV system. So, going back to our pending questions, for Kabatas na Konsehal Luzon expound to us, this is the portion or the section of the ordinance where it insists its implementation purposes. Salamat Kabatas Nonoy Victor Padilla. Sa sulod sa Section 12, ano na yung mga penalidad nga i-impose ngadto sa mga business o government establishment in operation found to be in violation to it. Under sa business establishment, ang first offense, reprimand or maybe fine of not more than 1,000 pesos. And then second offense, notice of warning or maybe fine of not more than 1,500 pesos. And the third offense, fine of not more than 2,500 or suspension of business permit or non-issuance of business permit. Government establishment offices and structure, government establishment offices and similar agency found to be in violation of this ordinance shall be dealt with administratively or shall be penalized pursuant to any existing applicable law, issuances or ordinances. Thank you so much, Kabatas. During the process of committee deliberation, alam ko isa ito sa mga main concern itong penalties, but of course, there are others. So, during the deliberation and committee processes, what are other issues and concerns? How these issues the committee address the said issues and concerns? Committee deliberation during the major concerns of the
resource person. We have 7 concerns. The status of the progress of the CCTV ordinance update, and of course, the effectiveness of the CCTV crime prevention, and the monitoring enforcement of the accountability and the assessment of the personnel for the CCTV monitoring, the coverage and application of the ordinance, and the data privacy and responsibility according to Section 10 of the Consent. Kabatas na Erwin staff. As po. And during the second reading of the plenary deliberation, also na respan, kabatas o natagaan o solusyon ang tanan ng mga concern in issue na ginability sa plenary. May I know from the author, kasi gusto natin i-share sa ating mga viewers, Yes. kabatas na nonoy, nag-come up lang dayon no, ang updating, nag-conduct ng research ang aton nga Committee on Public Safety, Police, Fire, and Peace and Order. And nag-invite po ni sila, si chairman sa Peace and Order, nag-invite po o mga resource persons para ma-refine yun ang CCTV system, ordinance ang malungon. Pwede ba naton mahambal sa aton nga mga katawan sa malungon kung sino tong aton nga mga gipang-invite para mas maging namin pagit ang aton nga policy kay gihambal mo man kaina kabatas Rituya na address ang mga concerns like the technical specifications, aton nga mga penalty, access and recording, sino ang mga na-invite pa naton para ma-refine ang aton nga ordinance. Before the public hearing, we will undergo the committee hearing. The resource person is the PNP, the ILG, and the Bureau of Fire. Ang mga law enforcement partner agencies naton gi-invite naton. Yes. Kaya sila pod ang nag-raise ang aton nga mga dapat ma-consider. Observation. Oo. I-raise nila ang tanan nga i-consider naton para mas magnamit pagid ang updating sa aton CCTV. Yes, kabatas. And during the public hearing, ang mga bisita na nag-attend sa ato ang public hearing para ma-present nato ang ato ang CCTV ordinance na intindihan sa ato ang mga constituents. Ina-invite na to ang punong barangay. Ang liga, no? Ang mga liga ng kapitan, barangay. arating sila. And of course, at the same time na ato ang LG para i-explain sa ato ang mga kapitan kung unsa ang purpose sa ato ang CCTV ordinance. Thank you. Salamat mga kabatas. And it's high time for us to also hear from our presiding officer. And of course, at the same time, our Honorable Vice Mayor being the Sangguniang as the arm of local executive in the formulation of its policy and implementation of all the programs and projects of Mayor Bongbong Constantino. We've been here also from our kabatas na Vice Mayor Tessa Constantino. What challenges do you foresee or forecast in the implementation of the CCTV ordinance, and how will the LG address this kind of challenge? Before I answer that question, Yes, kabatas nonoy, gusto ko lagi pabalo sa ato ng mga viewers. This is our 3rd episode already, and makita ninyo every time may ara kita sa talakayan, ang tanan nga konsehal naton kabalo ka well equipped gid sila sa pag-explain sa ato ng mga ordinance. Kay ini siya nga mga ordinance, this is a collective effort. May ara sa mag-initiate for the authorship pero hindi magbalampuson kung hindi suportahan sa tanan or hindi suportahan sa kadamuan sa council. And I am just so grateful for the unity and cooperation of all the councilors of Malungon under the 16th Council. Kay pag makita nila nga kinahanglan sa refinement ng ordinance, talagang gina-voice out para mas magnamit magid. So, at the time na pagtungko naton bilang mga miyembro sa 16th Council, nag-formulate kita sa legislative agenda. Kag ang tanan ng konsehal may ara sang tagsa-tagsa ka target para guide nila sa pagahimuon ng mga policy in support sa direction ni Mayor Bongbong Constantino. So, ang aton nga konsehal Erwin Asgapo as the chairman of the Committee on Health and Nutrition and Sanitation, may ara na sang nahimo nga mga ordinansa. In fact, tanan niya nga target sa 6 months nga nagligad na tuig na himo ang tanan. Isa dira ang pagpakusog sa PhilHealth enrollment naton nga siya mismo ang nagdusok. Ang aton nga konsehal Bonbon Narios as the chairman of the Committee on Appropriation daw nakibot ang aton nga
municipal mayor sa kapaspas sa pagbasa, pagtanaw, pag-study sa aton nga annual budget for 2026 and pinaagi sa pagtuki sa matarong, nakita dito kung paano pa mas mapanami ang mga programa sa aton nga local government unit under the leadership of Mayor Bongbong Constantino. Ang aton nga Konsehal Eddie Yuzon as the chairman of the Committee on Education na refine pagid ang aton nga mga policy in support sa OJT, in support sa mga immersion students nga hindi na kinahanglan pa nga magsigig ka papirma sa MOA kung pwede naman nga magkaroon sa klaro na dayon nga policy for the full term of the local chief executive. Our Konsehal Jojo Aligario as the chairman of the Committee on Agriculture, patapos na, nasa committee level na rin ang mga policy nga iyang target sa aton nga legislative agenda. Ang isa na dira nga gusto po naman i-discuss sa inyo pag natapos na ang deliberation is ang single-use plastic nga ordinansa. So, sa pagpasa sa aton nga CCTV system nga draft ordinance sa akon nga lamesa, na-impress ako sa intention sa author nga si Konsehal Romel Retuya in his explanatory note. Ginbutang diri ang tumong sa aton nga CCTV system ordinance of 2025 and it says, in line with the General Welfare Clause under Section 16 of the Local Government Code of 1991, the municipality of Malungon recognizes the value of CCTV systems as critical infrastructure for public security. This ordinance provides clear guidelines for the minimum technical specifications, installation coverage, data privacy compliance, and monitoring mechanism to ensure effective implementation. Sa pamangkot ni Kablatas, Nonoy Padernilla, kung ano ang mga posible na challenges sa LGU naton, kag kung paano ini i-address. Of course, ang iban nga mga business owners maghambal gid na silang magkakaroon sa burden on the economic side. Kaya syempre mabakal pa sa CCTV, ano pa ang mga minimum specification dira para butangan sa CCTV ang ilang mga establishments. And also, as discussed already by Konsehal Erwin Asgapo, ang aton yung confidentiality agreement and the Data Privacy Act compliance. But on the part of the local government unit, it can be addressed through setting a clear guidelines and kung aton gid i-absorb ang discussion sa mga adlaw na himay-himay kung sino ang covered sa sininga ordinance, ano ang mga penalty, ano lang pod ang minimum specification para maging compliant kita sa sininga ordinansa. As to the Privacy Act naman, siguro gid naton nga wala kita sa matapakan ng mga policy nga maka-violate sa national policy naton. Siguro gid naton ina kag gani sa aton nga mga provisions kay gi-discuss na address ina during the period of deliberation as stated by Konsehal Retuya. Pinaagi sa pag-set sa clear nga guidelines, pinaagi po sa pagpakusog sa IEC, isa na dira ang talakayan sa sanggunian, kag ang pag-partner naton sa aton nga mga Market Vendors Association and the business sector sa 31 barangays, maa-address itong mga economic and legal considerations nga minor challenges naton along the way. We have to remember always that what is important is not perfection on day one, but progress over time. The LGU will continue to ask the public sa aton nga naanda nga panagiusa kag kooperasyon because an informed community is a cooperative community and cooperation leads to smoother implementation. Sa pila na kaordinansa nga na-discuss ko sa inyo upod ang mga active members of the 16th Municipal Council, ginabalik-balik gid namon nga hindi magmalampuson ang implementasyon ni Mayor Constantino sa mga polisiya kung wala ang unity and cooperation sa tanan. Bisan ano kanami ang intensyon sa policy, kung hindi mag-upod ang aton nga mga katawhan sa Malungon, the public in general will not unite with our vision, then hindi magiging successful ang aton nga implementation. So, sa tanan nga challenges, minor man na or major challenges man na nga aton nga mga pag-aatubangon, we will always be a believer that our public in Malungon will understand that this is not for personal interest but for the general welfare or for the common good of our constituents.
Once again, palapakan natin ang ating contestant number 1. Salamat kabatas na Vice Mayor Tessa. Of course, for the indulgence also of our business sector, can we have any particular message to our business owners and the public in general, Vice, with regards to the compliance of this CCTV audit? Sa tanan ng mga negosyante, mga business owners naton diri sa Malungon, I want to refresh your memory during the time nga nag-atubang kita sa dako nga problema sa peace and order sa itong mga nagligad nga tubig. We recall those times nga may mga sakit sa ulo nga mga kabataan nga nagsigi kasaka sa aton nga mga panimalay. Ang iba nga mga ginikanan hindi makatulog sa tarong tungod kay basi may ara sa mga kawatan nga magsaka sa aton nga mga panimalay, basi may ara sa mga madula nga supply sa aton nga mga business establishments. And sa pila ka bulan nga aton to nga ginimbestigahan, dito nato naisip upod ang aton nga mga kapulisan nga kung tani tanan nga panimalay pati ang mga business establishments nakabutang sa mga CCTV sa aton nga palibot, dugay na tani naton nasulbad ang aton nga mga problema kay makita na dayon naton ang mga person with interest nga pwede imbestigahan sa amo to nga mga kaso. Pila ka adlaw or bulan nga nagsigi kita kapulaw. If you remember, nagkaroon ako sa message sa tanan nga katawan sa Malungon that peace and order is everybody's concern. Sa karon sa pagduso sa 16 Council kag pinaagi sa manami nga implementasyon sa local chief executive sa sini nga ordinansa, tani na intindihan sa aton nga mga negosyante that this is not to add burden sa inyo tanan. This is not about the penalty, but this is about protection. This is about public security. This is about peace and order. Nagahangyo kami sa tanan nga mga negosyante, apil man ang mga household. Para sa gihamba ni Konsehal Aligario, wala namon kamo gina-obliga nga magbutang sa mga CCTV sa inyo nga mga panimalay, pero gina-encourage gid namon kamo tanan nga maging kabahin sa mga force multipliers naton sa pagtabang sa aton nga mga law enforcers in the investigation if there have been crimes committed or there are crimes to be committed. Nagahangyo kami nga ang aton nga palibot, tabangan naton nga maging safer pagid kay gina-enjoy naman naton ang kalinaw kag kalinong sang aton nga lugar, pero wala kita kabalo kung saan na naman mag-abot ang mga problema labi pa sa challenges naton sa kahapsay kag kalinaw. So with this ordinance and with the support of all the business owners and public in general, we know that ang aton nga mga kapulisan mas inspirado nga mag-imbestiga kay mas makatabang ini sa crime rate efficiency and crime rate solution naton if mas maging successful ang implementation sa CCTV system Ordinance of 2025 through our strong partnership and support. Madamo nga salamat sa aton nga partnership and to all my partners sa local government unit, labi na kay Mayor Bongbong Constantino kag sa tanan nga konsehal upod ining ari sa akon nga gilid. Nagapasalamat gid kami sa inyo tanan sa walay puas nga pag-intindi, pagpalangga kag pagkooperar sa mga maayo nga programa sa lungsod sa Manila. Ayan. I couldn't agree for more with all the manifestations of our Honorable Vice Mayor Kabatas Tessa Constantino. And I think that concludes our talakayan sa Sanggunian. Maraming salamat mga kabatas. Indeed, this ordinance will only succeed through understanding, cooperation, and mutual respect. By working together, we can ensure the security is not burden but a partner in order and progress. As we are being reminded, when rules are clear, trust is stronger. When safety is visible, peace becomes possible. Once again, thank you for your time and engagement. This is your Kafarber, Kabatas, Konsehal Victor Mosquera Padernilla. Until our next episode here in Talakayan sa Sanggunian. Mabuhay tayong lahat. Subida Malungon, subida kapayapaan, subida Malungon yan.